Isipin mo to ha, isa kang prinsipe. Bata ka pa lang, gusto ka nang ipapatay ng sarili mong pamilya. Wala kang ligtas na lugar. Bawat araw ay maaring huli mo na. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ikaw pa rin ang nakatakdang magtatag ng isa sa pinakamakapangyarihang kaharian sa kasaysayan ng Korea. Ito ang kwento ni Jumong, isang tao na hanggang ngayon ay itinuturing na bayani at alamat. Pero sino nga ba talaga si Jumong? At bakit mahigit 2,000 taon na ang lumipas, hindi pa rin nakakalimutan ang kanyang pangalan? Simulan natin ang kanyang kwento. Noong unang panahon, nahahati ang sinaunang Korea sa iba't ibang kaharian. Palaging may digmaan, agawan ng kapangyarihan at pagtataksil. Sa gitna ng magulong panahong ito, isinilang ang isang batang nakatakdang baguhin ang kasaysayan. Ayon sa alamat, ang kapanganakan ni Jumong ay hindi pangkaraniwan, kaya marami ang naniniwalang mayroon siyang espesyal na misyon mula sa langit. Habang lumalaki siya, napansin ng lahat ang kanyang kakaibang talento. Sa murang edad pa lamang, napakahusay na niya sa archery. Halos walang makatalo sa kanya sa paggamit ng pana. Dahil dito, tinawag siyang Jumong, nang ibig sabihin ay Master Archer. Ngunit habang dumarami ang humahanga sa kanya, dumarami rin ang naiinggit. Ang ibang prinsipe ay nagsimulang matakot. Alam nilang kung magpapatuloy ang kasikatan ni Jumong, balang araw ay siya ang magiging pinakamakapangyarihan. Kaya gumawa sila ng iba't ibang paraan para siya ay mawala. Sinubukan siyang ipahiya, sinubukan siyang bitagin, at ayon sa alamat, ilang beses pa siyang tinangkang ipapatay. Dumating ang araw na napagtanto ni Jumong na wala na siyang ligtas na lugar. Kung manatili siya sa palasyo, siguradong kamatayan ang naghihintay sa kanya. Kaya isang gabi, lihim siyang tumakas kasama ang ilan niyang tapat na kasama. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Gutom, pagod at palaging may mga sundalong humahabol sa kanila. Hanggang sa marating nila ang isa sa napakalawak na ilog. Sa likuran nila ay ang mga kaaway. Sa harapan naman nila ay ang malalim na tubig. Mukhang wala ng pag-asa. Pero dito nangyari ang isa sa pinakasikat na bahagi ng alamat ni Jumong. Ayon sa kwento, nagtipon ang mga isda at pagong sa ilog at bumuo ng isang tulay. Dahil dito, ligtas na nakatawid si Jumong at ang kanyang mga kasama habang hindi sila naaabutan ng mga humahabol. Para sa marami, isa itong simbolo na ang langit ay nasa kanyang panig. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, nakarating siya sa isang bagong lupain. Dito niya sinimulan ang panibagong buhay. Unti-unti niyang tinipon ang mga taong naghahanap ng isang pinunong matapang, matalino at makatarungan. Hindi nagtagal, nabuo ang isang maliit na komunidad. At noong 37 BCE or before Common Era, opisyal niyang itinatag ang kaharian ng Goguryeo. Sa simula, malit lamang ang kanilang kaharian. Ngunit dahil sa husay ni Jumong sa pamumuno at strategy sa digmaan, mabilis itong lumakas. Isa-isang natalo ang mga kalabang tribo. Lumawak ang kanilang teritoryo at unti-unting kinilala ang Goguryeo bilang isa sa pinakamakapangyarihang kaharian sa rehiyon. Hindi naging madali ang lahat. Maraming digmaan, maraming pagtataksil, maraming pagsubok. Pero hindi kailanman sumuko si Jumong. Para sa kanya, ang tunay na hari ay hindi lamang malakas sa labanan. Ang tunay na hari ay marunong ding protektahan ang kanyang mga tao. Dahil dito, minahal siya ng kanyang mga nasasakupan pagkalipas ng maraming taon. Ang maliit na kahariang kanyang itinayo ay naging isang makapangyarihang imperyo na tumagal ng mahigit 7 siglo. Hanggang ngayon, kinikilala si Jumong bilang isa sa pinakadakilang bayani sa kasaysayan ng Korea. Mahalagang tandaan na ang kanyang kwento ay pinaghalong kasaysayan at alamat. May mga pangyayaring sinusuportahan ng mga sinaunang tala, habang ang iba naman ay bahagi ng mitolohiya at tradisyon ng Korea. Anuman ang totoo sa bawat detalye, isang bagay ang hindi maikakaila. Ang pangalan ni Jumong ay naging simbolo ng katapangan, pag-asa at determinasyon. Isang prinsipe na muntik nang mawala sa kasaysayan. Ngunit siya rin ang naging tagapagtatag ng isa sa pinakadakilang kaharian ng sinaunang Korea. At iyan ang kwento ni Jumong. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, huwag kalimutang i-like,
mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang kwento tungkol sa kasaysayan, mga alamat at mga misteryong humubog sa ating mundo.